Sa pagkakatalaga ni Pangulong Duterte kay Lucas Bersamin bilang bagong Chief Justice, makakausap natin si Attorney Domingo Cayosa, Executive Vice President and Vice Chairman of the Board ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Cayosa. Good morning. Magandang umaga po sa nakikinig at nanonood din yung program. Ano po ang reaksyon ninyo, sir, sa pagkakapili po kay Justice Bersamin bilang bagong Chief Justice? Totoo po ba yung balita na ang IBP daw ang inendorso ay si Senior Associate Justice Carpio? Well, ang aming ine-endorso ko noon pa at consistent kami dito na hanggat maaari i-consider yung seniority tradition. Hindi ko naman yan batas, kundi tradition lang. Ngunit kinikilala naman natin na sa loob ng konstitusyon, yung presidente, meron siyang karapatan at poder na pumili kanino man dun sa mga sinirecommend ng Judicial and Bar Council. Kasama naman si Justice Bersamin dun sa 5, and the President can choose from any of the 5 nominees. Opo. Pero you talk about seniority, pero ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, isinasaalang-alang naman daw niya yung seniority kasi pero ang binibilang niya ay yung seniority ni Justice Bersamin doon sa mismo sa hudikatura. Si Justice Carpio may be the most senior in the Supreme Court, pero si Justice Bersamin daw ay mas senior in terms of serving in the judiciary. That is factually correct. As a matter of fact, kung titignan ho natin, kung yan ang pagbabasihan ng seniority, ang pinaka-senior sa kanila si Justice Andy Reyes kasi mula MTC So, there are many shades and permutations ng seniority. But at the end of the day, isa lang ho yan sa mga guiding principles. Yung discretion ng appointing power kasi is plenary. So, basta nasalang yan sa Judicial and Bar Council at sinabi sa kanya ito, pwede pag any of them will do. So, hindi ho natin pina-question yung prerogative na yan. Sa amin hong mga abogado, kami ay natutuwa na ang bilis na appoint ang sumunod na Chief Justice. Kasi in a matter of days, meron na hong napili. Sana ganun din ang gawin ng Presidente sa mga over 160 na bakante sa RTC at MTC. Kasi meron na hong mga na-shortlist, pakiusap ng IBP, baka ko pwede mag-appoint na rin kasi habang dumadami ang mga bakante sa judgeship, kahit magaling ang abogado, magaling ang press, masipag lahat, talagang magdi-delay ng justice yan. Nakikiusap ng IBP, kami ho ay nananawagan, nakikiusap na hanggat maaari, gaya ng mabilis na pag-appoint ng Chief Justice, i-appoint na rin yung mga nakasalang o nai-recomendan ng mga trial court judges. Marami ho kasi sila. Gaano po ulit karami, sir, yung bakante na wala pa pong napupuno ang posisyon? Ang aming huling pagkaalam ho nung nagpa-update ang IBP sa Judicial and Bar Council, meron na hong mahigit 160 positions na meron ng mga recommendee ang JBC. Kaya lang, hanggang ngayon, hindi pa nakakapili ang ating Pangulo. So maganda sana, nakakatulong sana sa ating adhikain at kagustuhan na mapabilis ang gulong ng hustisya na ma-appoint na rin mga ito. Kasi meron naman na hong mga nai-recommendang mga nominees. Dito po sa issue po ng pagpili ng bagong Chief Justice, sa tingin niyo po ba naging factor din yung pagkontra ni Justice Carpio sa ilang mga posisyon ng administrasyon, lalo na tungkol dun sa polisiya sa China at sa West Philippine Sea? Well, maaari ho na isang factor yan, at the end of the day, at Pangulo ka man, Chief Justice o anumang posisyon mo, you are a human being. But I would like to believe na meron siyang kanyang mga rason. Plus, yung kanyang discretion ho, kasi as long as pumili ang Presidente sa loob ng mga dinidikuman ng JBC, that is perfectly within his power. So, we have to respect that. At si Justice, Senior Supreme Court Justice Carpio naman, very open naman siya nung sasabi na he knows it will affect his chances, pero ginagawa pa rin niya ito dahil nga sa tingin niya dapat may magsalita tungkol sa West Philippines. Okay. On the other hand, ito naman pong si Chief Justice Bersamin, kapansin-pansin yung kanyang voting trend na marami doon sa mga major cases talagang bumoto siya pabor doon sa executive department o sa administrasyon. Kaya may mga nagsasabi, paano po yung judicial independence? Ano po ang palagay ninyo dito, sir? Well, I think regardless of the vote of any justice or any judge,
hindi ho naman ibig sabihin na kung bumoto ka dito at sa sunod sa iba naman, hindi ka na independent. Ako ay naniniwala pa rin na despite all mga sabi-sabi na yan na tinalaga sa mga matataas na posisyon, mga abogado ho lahat yan, yung mga desisyon dapat nila, base sa kanilang pagtingin sa ebidensya at argumento ng magkapilang panig. So, they can vote either way as long as they maintain their independence, yung hindi magpapadikta. So, normal ho naman yan, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Amerika at iba pa. For example, kung conservative yung nakaupong presidente, malamang ang kanyang i-appoint yung mga pwes na may conservative voting track record nila. Ganun ho, yan ho ang tinitignan nila. So, ganun din ho sa atin, malamang tinitignan din ho yung voting pattern. But that's just, again, another aspect. Marami hong tinitignan ng appointing power, sinalayan ng Judicial and Bar Council, and sana natin i-equate na yung pagboto is not equivalent to judicial independence. Right. Ang importante, huwag silang matakot, hindi sila kumikilig at kaninong politiko, even the appointing power. At tingin ko, ang attitude dyan na tama is, thank you very much for appointing me, but I have to remain independent. Baga, salamat po, pero huwag nyo aasahang madidiktahan ka. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Domingo Cayosa, ang Executive Vice President at Vice Chairman of the Board ng IBP. Thank you, maraming salamat po.